Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Para niyo nagawa! Tingin niyo ang aking anak! Natabunan ng gumuhong bundok ang aming bahay! Naroon ang aking anak! Opo, Awa niyo na! tutulungan po namin kayo. Kaya lang ay patuloy pang pagguho ng bundok. Delikado na. Pero kailangan na ng tulong ng aking anak. Sir, maawa na kayo. Tulungan niyo kami. Ayun siya, sir. Hindi lang siya makalabas kasi natabunan na ng lupa ang pintuan ng bahay namin. Nanay, gusto namin kayong tulungan pero kailangan po ay maligtas muna ang lahat. Hindi lang naman kayo ang nakatira dito at naapektuhan. Lubay ko yung lahat dyan! Ayan na naman ang malalaking bato na gumuho na sa bundok! Alis kayo dyan! Naku po! Gumuho na naman ang bundok! Lumayo tayong lahat! Mabuti naman at ligtas na ang lahat. Hindi na nadagdagan ng casualties. May bangkay po kaming nakuha. Kilala niyo po ba siya? Oo, anak ko siya. Naningning, anak ko. Bakit mo ako iniwan? Paano na kung wala ka na ngayon? Nakikiramay po kami sa inyo. Patawad po at hindi kaagad kami nakatulong sa anak nyo. Buhay kayong lahat, pero ang aking anak patay. Hindi ako papayag na dito lang matatapos ang lahat. Pagbabayari ko ang dapat magbayad. Isinusumpa ko, pagbabayad kayong lahat. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi rin namin kagustuhan ang nangyari. Kung hindi rin kami nakaalis, baka nalibing rin kami ng buhay. Kung tutuusin, kaya niyo pa siyang tulungan kanina. Mga sundalo kayo, kaya dapat sana marami kayong alam. Pero wala kayong ginawa, mga duwag. Wala kayong silbi. Naningning, anak ko! Isang mapagpalang araw, Madam V. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jaime. Tubong Davao Oriental. Isa po akong retiradong sundalo. Kagaya ng iba nating mga kababayan, ay avid fan na rin ako ng iyong serye dahil relate ako sa mga kwentong ina-upload mo. Dahil minsan ay dumaan din sa buhay ko ang isang nakakatakot na karanasan. Isang pangyayari na akala ko ay hindi ko na matatakasan. Nangyari po ang aking karanasan noong ako'y 21 anyos pa lang at nagsisimula pa lang akong maglingkod sa ating bayan. Nadestino po ako sa Masbate. Hindi ko na lang babanggitin ang bulubunduking baryo na yon para na rin sa kapakanan ng mga taong nasangkot sa aking kwento. Minsan ba ay naranasan nyo na akala nyo ang kasama nyo ay ang taong kilala nyo? Pero sa bandang huli, malalaman nyong hindi pala yun normal na nilalang. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa inyo na maaaring isa itong aswang na may kakayahang manggaya ng anyo? Attention! Sir! Sir! Carry on. May natanggap akong order from National Headquarters. Nakalagay dito na ikaw daw Private Jaime Gakutan, Private First Class Oscar Limzon, Corporal Romeo Magtulis, at yung iba pa na nakasama namin sa nangyaring rescue operation sa gumuhong bundok. You need to report to National Headquarters in 1,300 hours. Pack up your things. Nasa labas na ang 2 truck na maghahatid sa atin sa headquarters. Is that clear? Sir! Yes, sir! Sir!
Paglabas sa aming barracks ng aming opisyal, ay kaagad na kaming kumilos para ilagay sa mga army bag ang aming mga personal na gamit at lumabas na ng barracks para sumakay sa nakaparadang truck na nasa labas. Men! Go, go, go! Double time! Ano kayang dahilan bakit ang grupo natin ang ipinapatawag sa main headquarters? Anong sinabi mo, pare? Ang sabi ni Jaime, bakit daw ang grupo natin ang pinatawag ng headquarters? Pinapatawa? Hindi nga ako natatawa sa mga jokes niya eh. Jaime, ang sabi ko, headquarters. Huwag mo akong sisigawan! Hindi ako bingi! Narinig ko yung sabi niya. Pagdating natin ng headquarters, kailangan nakatawa tayo agad kay sir. Ay nako, pala ka na nga ang buhay mo. Hirap mo mautap eh. Ikaw nga ang mahirap kausap. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayusin mo kasi ang pagsasalita mo. Hingango ka ba eh? Sabi ko nga, ngongo nga ako eh. Gagalit ka pa. Tama na yan. Baka magkapikunan na naman kayo kung saan na naman yan mapunta. Palagay mo, sir, bakit kaya tayo ipinapatawag ng main headquarters? Hindi ko din alam kung bakit. Malalaman natin yan pagdating natin doon. Mahaba rin ang naging biyahe namin bago kami makarating sa main headquarters. Pinapasok kami sa meeting room kung saan doon ko nakita ang isang maganda at sexing sundalo. Good day to all. Nandito na ba lahat? 40 soldiers? Yes, Mom! Okay. I am Sergeant Susie Reyes. Pinag-report kayong lahat dito para sa isang Special Rescue Operation Training. Magkakaroon ng boot camp at kayo ang mga napiling isama dito. Rescue Operation Training? Pero, bakit naman, Ma'am? Katatapos lang namin ng training a month ago, hindi ba? Ngayon training ulit? Anong sabi, sir? Training ulit tayo. Bakit training ulit? Training? Oo. Ay, nako. Bakit naman ganun? Katatapos lang ng training nung nakarang buwan. Ngayon, training ulit? Men, a soldier is always a soldier. And as a soldier, we have to obey first before complaining. Sa akin, ma'am, okay lang basta ikaw ang makakasama ko sa bootcamp. Yes, kasama ako. At makakasama din natin si Master Sergeant Clara Mactal. Nakita ko ang itsura ng mukha ng aking mga kasama. Lahat ay nakasimangot. Paano nga? Ay alam naming lahat ang hirap ng training, lalo na ng mga special rescue operation. Gustong tumanggi ng lahat. Pero dahil nga sa mga sundalo kami, we have to follow the orders. Jaime, parang ikaw lang yata ang may gusto ng training na gagawin eh. Kanina ko pa napapansin na panay ang ngiti mo at papungay ng mga mata kay Sergeant Reyes ah. Oo nga, sir. Parang pinana ako ni Cupido nang makita ko siya. Tingin mo, dalaga ba kaya siya? Aba, hindi ko alam. Kapag may pagkakataon ka, itanong mo na lang sa kanya. Kaya lang, parang suplade. Oo nga eh. Pero sa palagay ko, hindi naman siya suplada. Tingnan mo, palagi naman siya nakangiti. Malalaman mo yan kapag niligawan mo na siya. Hoy! Anong pinagbubulungan niyo dyan, ha? Ilakas niyo naman para marinig ko. Ang sabi nila, wapo ka daw. Mingi lang. Eh ikaw, guwapo ka din naman, bulol ka lang. Dapat sa'yo kumain ng maraming sile para matuwid yung pananalita mo. Abang gusto mo, suntukan na lang tayo. Suntukin ko yung buwanga mo, masdos ka. Higala mo pa rin ako, ha? Officer mo rin ako, ha? Attention! Pumasok sa meeting room ang isang maganda at sexing sundalo. Merong mahabang buhok, may mapungay na mga mata at apple-shaped na labi. Lahat kami ay
tumayo at sumaludo dahil mas mataas ang ranggo niya sa amin. Carry on. Sit down. Siguro naman ay naipaliwanag na sa inyo ni Sergeant Reyes ang lahat kung bakit kailangan yung sumama sa bootcamp at sumailalim ulit sa rescue operation training. Marami kasi kayong naging lapses sa nakaraang rescue operation nyo. Yung pagguho ng lupa sa bundok, kung saan marami ang naging casualties at namatay. Kulang pa kayo sa kaalaman. Pero ma'am, hindi nga namin kagustuhan yun, ma'am. Ilang week nga pa rin gumuho ang bundok. Kaya nga, nire-rescue namin natabunan. Ano daw ang sinabi ni Corporal Romeo Magtulis? Ang sabi po niya, nagustuhan namin sa bundok. Kaso makulit yung mga nakatira doon, kaya natabunan. Mali! Hindi yun namin ko, ha? Nagtawanan ang lahat ng naroon sa sinabi ni Oscar. Kaya naman, parang napikon si Romeo. Bigla niyang binatukan si Oscar na hindi nagawang makailag. Boys, stop it! Para kayong mga batang paslit. Ma'am, ang sabi ni Corporal Magtulis, hindi namin kagustuhan ang nangyari. Ilang ulit kasing gumuho ang bundok, kaya yung nire-rescue namin ay naiwan doon at natabunan. Kasi kung hindi rin kami tumakbo papalayo, baka nakasama din kaming nalibing ng buhay. Yun na nga eh. Kung naging maagap kayo sana'y nakuha niyo pa yung bata bago muling gumuho ang bundok, di sana di siya namatay. Di sana walang mga taga-roon na nagreklamo. Pero ma'am, kung hindi kami tatakbo palayo para iligtas ang aming mga sarili, lahat kami matatabunan at mamamatay doon. Oo nga, ma'am. Nang makita ko nga na muling gumuho ang bundok ay ako na mismo ang sumigaw sa kanila para tumakbo na palayo. Pero dapat ginawa niyo pa rin ang lahat para naligtas sana ang mga casualties na maaari niyo pang masagip bago dumating ang mga gumuhong lupa. Di sana, buhay pa si Luningning. Sinong Luningning, ma'am? Hindi agad nakakibo si Master Sergeant Clara Mactal. Parang nahilo siya kasi nakita ko na kumukurap-kurap ang kanyang mga mata. Kaya naupo siya sa isang upuan na nasa harapan. At dahil nakasuot siya ng palda ng mga oras na yon, lahat ay natulala habang nakatingin sa maputi niyang mga binti. Are you alright, Ma? Yes, I'm okay. Medyo parang nagtataka lang ako. Ano pong nakakapagtaka? Alam ko kanina nasa locker room lang ako eh. Nagbibihis. Nagulat ako, nandito na ako ngayon. Ma'am naman, huwag mong sabihin na nawala ka sa iyong sarili. Never mind. Marami lang siguro ako iniisip. Saan na nga ba ako? Dito pa rin, ma'am, sa meeting. I mean yung topic. Bootcamp, ma'am. Sinabi niyo kanina na kailangan pa ulit nilang sumama sa training para marami silang malaman about rescue operation training. Okay. Lahat ba ay willing sumama sa akin sa bootcamp? Ako ma'am, willing akong sumama sa'yo. Ako rin, ma'am. Sasama ako sa bootcamp. Nos, iyaw talaga, Oscar. Manasik ni, kang maganda. Lumalamas ang bagingin. Gending mo. Oo naman, pare. Ikaw ba, hindi ka sasama sa bootcamp kung ganyan kaganda ang makakasama mo sa training? Abay, sama ako. Ma'am, sama din ako. Tingnan mo na. Natutuwid na din ang salita mo kapag may kaharap kang maganda. Okay. Kung lahat naman ay willing sumama sa bootcamp, bibiyahe tayo papunta sa bootcamp tomorrow morning at 0300 hours. Ngayong gabi, dito na tayo matutulog sa kampo. Matapos ng meeting ay lumabas na sina Master Sergeant Mactal at Sergeant Reyes. Kaya kami naman ay nagpunta sa barracks na ibinigay sa amin para doon kami magpalipas ng gabi. Kinabukasan, 3:00 pa lang ng umaga ay nagbiyahe na kami. Bale, 4 na mahahabang army truck ang aming sinakyan. At ako ang naatasang magmaneho sa isang truck kung saan katabi ko sa unahan si Sergeant Susie Reyes. Ang swerte ko naman.
At ako ang nagmaneho ng truck. Nakatabi tuloy kita, ma'am. Yang pagmamaneho mo ang asikasuhin mo, Private. Talasan mo ang mga mata mo. Kasi delikadong paligid. Tandaan mo na driver ang unang binabaril sa mga ambush. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Medyo naging excited lang ako. It's okay. Focus on driving. Nasa iyo nakasalalay ang kaligtasan naming lahat hanggang makarating tayo sa bootcamp. Yes, ma'am. Pasensya na. Napabuntong hininga na lang ako at nakadama ng pagkahiya. Kasi nalaman ko na may pagka-istrikta pala si Sergeant Reyes. Kaya kung ano-ano na ang pumasok sa aking isipan. Una na roon na baka kaya ganun siya ay meron na siyang asawa. Kaya nangihinayang man ay ipinasya ko na agad na wag na siyang ligawan. Iniwasan ko ng kumibo at hindi ko na rin siya tinitignan. Hanggang sa mapadaan kami sa liblib na daan na puro talahiba ng paligid. Ano yun, Private Jaime? Kasi ma'am, may tao. Bigla kasing tumawid kaya nabangga ko pero hindi ko naman yung sinasadya. Oh, ano bang tinatanga mo dyan? Check it! Para malaman mo kung gano'n napinsala yung nabangga mo. Yes, ma'am. Anong nangyari? Bakit ka huminto? Sir, may nabangga akong tao. Bigla kasing tumawid ng kalsada pero wala naman dito, sir, ah. Hindi ko alam kung saan siya tumalsik. Men! Search the area! Tingnan nyo kung nasaan na yung tao! Hindi ko naman sinasadya, ma'am. Biglaan eh, kaya hindi ako nakapreno kaagad. Hindi ko naman nakalain na may nakatira pala sa ganitong lugar. Negative, ma'am. Na-search na namin ang buong paligid. Are you sure? Yes, ma'am. Negative. Naku, ma'am. Baka imahinasyon lang yun ni Private. Kasi ako wala din akong nakita na tumawid eh. Ma'am, medyo nakakatulog ka na kasi kanina, kaya hindi mo nakita. Pero sure naman ako na narinig mo yung malakas na kalabog, di ba? Oo, may malakas nga na kalabog. Pero nasan yung sinasabi mo? Sa palagay ko, meron nga siyang nabangga. May bahid na sariwang dugo dito sa bumper ng truck. Oo. Ayan ang ebidensya, ma'am. Oh. Pero kung meron nga, nasaan na siya? Men! Check nyo sa ilalim ng truck! Sa chassis! Move! Pati nga sa ilalim ng truck ay tiningnan namin gamit ang malalakas na flashlight. Wala kaming nakita roon kung hindi ang mga bahid ng dugo. Pero ang katawan ng taong nabangga ko ay hindi namin nakita. Sa halip ay nakarinig kami ng malakas na alulong ng aso na nakatayo sa di kalayuan. Puro yung dugo. Men! Umalis na tayo rito! Parang hindi magandang pakiramdam ko eh. Move! Move! Let's go! Oh, ano bang tinatanga mo dyan? Move! Let's Yes, go! ma'am. Let's go. Yes, ma'am. Hindi ko alam kung malinaw ba yung mga mata mo o malabo na. Anong ibig mong sabihin, ma'am? Ang sabi mo kasi tao yung nabangga mo. Yung pala isang malaking aso lang. Hayun nga't duguan. Umaatungal kasi nasaktan, pampihira. Naabala tuloy tayo sa biyahe natin. Pero ma'am, sa maniwala kayo o hindi, tao talaga yung tumawid ng bigla kaya nabangga ko. Hindi ko nga alam kung bakit aso yung nakita nating duguan dun eh. Di kaya nagpalit siya ng anyo? Hindi kaya isang aswang ang taong yun? Ang mga yan ay naririnig ko lang sa kwento ng mga taong naka-encounter ng mga ganyan. Nakakatakot daw silang kalaban. Tama ka, ma'am. Pero kahit nakakatakot silang kalaban, hindi ako papayag na basta ibibigay ko ang buhay ko sa kanila. Lalabanan ko sila hanggang sa huli. Oo naman. Ganun naman talaga dapat gawin ng isang sundalo. Kahit gaano kahirap ang pagdaan ng laban, hindi dapat sumusuko. Tandaan palagi na kapag may gusto ka, gawin mo ang lahat para makuha yon. Pero hindi pa rin ako kumbinsido sa paliwanag mo. Kasi doon lang sa Capiz, alam ko meron ng mga ganyan. Pero huwag kang mag-alala, ma'am. Kung meron man na ganyan sa lugar na to, hindi ako papayag na saktan ka nila. Ipagtatanggol kita at sisiguraduhin kong magiging maayos ka. Napatingin ako kay Ma'am Susie. Ngumiti siya ng bahagya sa akin
Matapos ay ibinaling na ulit niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin. Kaya naman parang muli ay nabuhayan ako ng loob. Nakipagkwentuhan na siya sa akin hanggang sa makarating na kami sa lugar kung saan gagawin ang bootcamp. Dito na tayo, ma'am. Maganda pala at malawak ang lugar na to. Maganda nga para sa bootcamp. Oo, galing na kami dito. Naipahanda na rin namin ang mga kakailanganin sa training. At ang pinakamaganda rito ay yung malapit lang na ilog dito. Ang linis at ang lamig ng tubig. Okay, men? Fall in line. Make 4 lines. Move! Move! Ma'am, yes, ma'am. Mabilis akong pumila kagaya ng aking mga kasamahan. 4 na linya kami na tig-10 bawat pila. Matapos ay humarap kaming lahat kina Ma'am Clara at Ma'am Susie. Okay, boys. Dito natin gagawin ang Special Rescue Operation Training in 7 days. At sa loob ng mga panahong yon, maging cooperative sana ang lahat. Maging maingat. Safety is our first priority. Mag-ialarto ang lahat lalo na at dayo lang tayo sa lugar na ito. Palagi niyong i-check ang iyong mga firearms. Magkakaroon din ng reshuffle sa magbabantay sa paligid everyday para lahat makasama sa training. Men, is that clear? Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sergeant Reyes, pumili ka ng 4 na sundalo na magbabantay today sa 4 na sulok nitong bootcamp. Okay, ma'am. Sina Corporal Benji Saludes, Corporal Romeo Magtulis, Private Jaime Gakutan, at Private Oscar Limson. Sila munang magbabantay for today. Okay. All soldiers na narito, simulan niyo nang itayo ang mga tent, except doon sa mga magbabantay. And one more thing, igawa niyo kami ng tent ni Sergeant Reyes. Kaagad namang kumilos ang lahat ng mga kasamahan naming sundalo. Ibinaba na sa mga truck ang mga gagawing tent at ang mga baon naming pagkain simula sa bigas at mga kasangkapan na paglulutuan nun. Kami namang 4 ay nagbantay sa 4 na sulok ng bootcamp. Ako ang naatasan malapit sa ilog. Noon ko nakita na may mag-asawang dumaan doon. Kasunod nun, lumapit din sa akin si Ma'am Susie na may dalang tasa ng kape. Magandang araw po. Sinong kausap mo? Yung mag-asawang tumawid sa ilog, ma'am. Binati ko, kaso lang, hindi naman kumibo. Ngumiti lang. Nasaan sila? Wala naman ako nakita dito kung hindi ikaw lang. Ayun sila, ma'am, oh. Aba, teka. Nasaan ang mga yun? Ang bilis naman nilang mawala. Natutulog ka pa ba? O nananaginip ng gising? Wala ka namang kausap eh. Nagsasalita ka mag-isa? Pero kanina kasi, ma'am, ay, bakit hindi mo nakita? Dumaan na nga dito sa harapan ko at tumawid sa ilog. Mabuti pa, magkape ka na lang oh. Para mainitan niya ang sikmura mo. Para magising na rin yung natutulog mong diwa. Salamat, ma'am. Nang makaalis si Ma'am Susie ay hinigop ko ang kape na ibinigay niya. Pero dahil hindi talaga ako mapalagay, ay lumapit ako sa ilog para tignan yung mag-asawa na nakita ko kanina. Pero wala na talaga sila roon. Kaya bumalik na ako sa aking pwesto. Naupo sa ugat ng malaking puno ng mangga. Anong lagay ng sitwasyon dito, Private? As of now, okay lang, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Pero alam mo, akala ko bihira na mga tao na papadaan dito. Pero tingnan mo, may babae nakatingin sa atin, no? May banda ng mukha, may dalang basket. Oo nga, ma'am. Kanina, may mag-asawa din na dumaan. Tumawid sa ilog. Ma'am? Kayo yata ang kinakawayan ng babae, oh. Ah, sige, lalapitan ko. Kailangan niyo pa ba ng kasama, ma'am? Dito ka na lang. Ako na lang lalapit sa kanya. Pero alerto ka, ha? Alam mo naman na dayo lang tayo sa lugar na to. Sige, ma'am. Hindi ko iaalis ang paningin ko sa'yo.
Marahan ngang lumapit si Ma'am Clara sa babaeng may bandana na may dalang basket. Nang makalapit siya sa babae ay nakita ko na iniabot na sa kanya ang basket at matapos noon ay umalis na ang babae. Kaya naman bumalik sa akin si Ma'am Clara. Prutas ang laman ng basket. Mababait naman pala mga taga rito eh. Binigyan ako ng hinog na bunga ng mangga at guyabano. Kaya bilang ganti, ibinigay ko naman sa kanya yung sombrero ko para kapag mainit meron siya magamit. Gusto raw kasi niya magkaroon ng army cap. Oo nga, ma'am. Kaya lang, para silang naiilang sa atin kasi nagmamadaling umalis nang maibigay na sa ang basket. Marami pa daw kasi siyang gagawin sa bahay, kaya nagmamadaling umalis. Tuwang-tuwa nga nang maibigay ko yung sombrero. Oh, gusto mo ba? Kumuha ka na ng Oh, mangga. sige, ma'am, sige. Gusto ko yan. Salamat ho. Matapos ang mahabang oras ay naitayo na ang mga tent, kaya naman muli kaming ipinatawag ni Ma'am Clara kung saan sinabi na kaming 4 ang magiging magkasama sa isang tent. Kaya naman ng sumunod na araw ay sinimulan na ang special training namin. Dinala kami sa malawak na putikan kung saan nakalatag din doon ang mga barbed wire na may nakasabit na mga lata. Mula dito ay gagapang kayo hanggang sa makatawid kayo sa kabila. Iwasan ninyong tumayo o kaya naman ay umupo dahil masusugatan kayo sa mga barbed wire. Ma'am, bakit parang kakaibang amoy ng putik na yan? Parang ang baho naman. Tama ka. Talagang mabaho yan. Dahil hindi yan ordinaryong putik. Mga inipo na tayo ng bakat kalabaw. Ano? Ngain niyang kalamaon ka mga? Ano daw pare? Hindi ko masyadong nadinig eh. Nga, kain ng kalamaw, maka, ang dadaan natin. Aniri naman. Tae ng kalabaw at baka yan? Hindi puti? Oo, yun ang sabi ni Sergeant Reyes. Pero bakit ganito ang gusto niyang sisirin namin? Kung putikan yan, ayos lang, pero tain na yan ang hayop. Sa special training na to, masusukat ang tibay na inyong loob at tibay ng determinasyon. Dahil kahit sa ang laban, hindi lang tapang ang kailangan, kundi tibay din ang isipan. Ang mga tae na yan, simbolo ng inyong kalaban na kailangan nyong malampasan. Kung sino man sa inyo hindi kaya ang first track na ito, magsabi lang, para gawang ko na agad ang report. Ang baho kasi niyan, ma'am. Parang hindi kaya ng sikmura ko. Oo nga sir. Ngayon pa lang parang babaliktad na sikmura ko. Ma'am, may hina palang sikmura ng mga tuwi. Tama lang pala na dalhin sila dito for special training. Paano ma'am? Ipapakita na ba natin sa mga ito ang lakas ng mga babaeng sundalo? Okay, lahat tayo'y dadaan dyan at pagkatapos maliligo sa ilog. Ang hindi sumunod, automatic bagsak. Nagulat kaming lahat ang hubarin ni na Ma'am Clara at Susie ang kanilang mga uniform, kung saan sando lang ang natira na pang itaas. Tapos ay sila na ang naunang gumapang sa magkahalong putik at dumi ng kalabaw. Nang makita namin ang ginawa nila, ay nag-uunahan na rin kaming sumunod sa kanila. Oh, ang akala ko ba'y ayaw nyo? Bakit ngayon nag-uunan pa kayo? Basta ko. Ang susunod kay Ma'am Clara. Ha? Sige sir. Kasunod mo na kami. Arlene! Nansunod sa'yo! Unto ko ng dungki, ma'am nga lang. Puro kayo manyakis. Bahala kayo dyan, basta sa akin si Ma'am Susie. Narinig kong pangalan ko ah. Sinong susunod sa akin? Ako lang, ma'am. Narina ako. Lahat ng naroong sundalo ay nagmamadaling lumusong at gumapang sa mabahong putikan. Binaliwala na amoy ng putik dahil ang nasa isipan ng lahat ay makalapit kay Ma'am Clara at makapagpakitang gilas. Bastard boys! Tapos na ako! Nandiyan na rin ako, ma'am! Ako din. Sisiw sa akin to.
Ako nga rin eh. Namos kami. Ma'am, galing mo ah. We are soldiers, remember? Kapag hindi mo ginawa ang bagay na yan, kapag hindi mo nilabanan ang iyong kahinaan, hindi ka nababagay sa pagiging sundalo. Kung tapos na ang lahat, pwede na tayo maglinis sa ilog. Let's go, boys! Yun ang pinakamaganda! Ma'am, let's go, boys! Nang tumakbo na patungo sa ilog sina Ma'am Clara at Susie, ay nagsunuran na kaming lahat. Pagdating doon ay para kaming mga bata na nagtampisaw sa ilog. Panay ang tawanan at harutan. Nag-enjoy ang lahat lalo na nang maalis na ang putik sa katawan ni Ma'am Clara at muling makita ang maputi at malalaking dibdib niya. Boys! Sandali! Bakit, ma'am? May problema ba? Parang may mga matang nakatingin sa atin kanina pa. Sang banda, ma'am? Sa likuran ng malalaking bato na yon. Check yung madali. Men, Pero mag-iingat kayo, ha? check the area. Sir. Kaagad naman kaming kumilos, pero maingat ang ginawa naming paglapit sa malalaking bato para alamin kung sino ang nasa likuran nun. Wala naman kaming nakita roon, kaya itinuloy namin ang paghahanap sa paligid hanggang sa makita namin na isang batang babae ang nagtatago sa makapal na talahiban sa tabing ilog. Bata, anong ginagawa mo dito? Nag-iisa ka pa. Mag-iingat ka, baka malunod ka dito sa ilog. Nag-iisa ka pa naman. Kabisado kong lugar na to. Kayong mag-ingat. Dahil kayong mga dayo dito. Hindi kayo dapat magtagal sa lugar na to. Bakit bata? Ano bang meron sa lugar na to at sinabi mong hindi kami pwedeng magtagal dito? Maraming aswang ang gumagala dito kapag gabi. Humahanap sila ng mabibiktima kasi gutom na sila. Kapag nakita nila kayo, tsak na mag-uunahan sila para kainin kayo. Bata, mga sundalo kami. Huwag mo kaming takutin ng ganyan. Kwentong barbero lang yan. Tingnan mo nga, ang ganda ng lugar na ito at tahimik pa. Oo, tama ka. Tahimik kapag araw. Kasi tulog pa ang mga aswang. Pero pagsapit ng gabi, pagsinag ng buwan, gigising sila at gagala. Maghahanap ng pagkain. Sinasabi ko sa inyo, kahit may mga baril kayo, hindi sila matatakot sa inyo. Matutuwa pa nga sila dahil ang gusto nila, lumalaban ng mga taong bibiktimahin nila. Para sa kanila, kapag nanalo sila sa laban, karangalan yun bilang mabangis na aswang. Maya-maya ay naputol ang pakikipag-usap namin sa bata nang lumapit na sa amin sina Ma'am Clara at Susie. Nang marinig namin ang boses nila, ay napalingon kaming lahat sa kanila. Anong nangyari? Nakita niyo bang sinasabi ko sa inyo? Oo, ma'am. Isang bata lang pala eh. Eto po. Private Kakutan, nasaan na yung bata na kausap natin? Ma'am, kanina nandito lang eh. Nakatayo bago lumapit si Ma'am Clara. Naku naman, gumawa ka na naman ng kwento, Private Gakutan. Ngayon ang damay ka pa. Dalawa na ko ni Corporal Saludes. Pero ma'am, hindi talaga kami gumagawa ng kwento. Nandito talaga yung bata na kausap namin. Kaya lang biglang nawala nung dumating kayo. Hindi man lang namin naramdaman na nakaalis na siya. Kung totoo man ang sinasabi niyo, ano naman ang ginagawa ng isang bata sa lugar na ito? Anong sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya ay delikado ang lugar na ito kaya dapat na tayong umalis. Marami raw aswang na gumagala sa gabi dito. Maniniwala naman kayo sa pananakot ng isang bata? Aba, hindi ma'am. Sinabihan ko nga yung bata na ang mga sinabi niya ay kwento-kwento lamang at walang basyan. Hindi ko alam kung anong iisipin niyo sa akin ma'am, pero papunta pa lang tayo dito. Mayroon lang mga nangyayaring kakaiba. Yung nabangga ko, tapos yung mag-asawang nakita ko, tapos itong bata. Bigla na lang silang nawawala na parang hangin.
Tinatakot mo lang ang sarili mo, Private Jaime. Una sa lahat, yung mga nangyari, ikaw lang ang nakakita nung nabangga mo. Sabi mo tao, yan pala aso lang. Tapos yung mag-asawa, ikaw lang din ang nakakita. Hindi ko naman nakita. Tapos ngayon, bata naman. Kayong dalawa pang nakakita pero nawala din? Ano yun? Hindi naman ako gumagawa ng kwento, ma'am. Hindi ako mahilig na magsinungaling. Palagi akong totoo sa mga sinasabi ko. Kahit sa nararamdaman ko, palagi yung totoo. Nasa iyo na lang yun kung ayaw mong maniwala. Na unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na kita. Private Jaime Gakutan, umayos ka ha? Alalahanin mo na superior mo pa rin ako. Alam ko yun, ma'am. Sorry pero sinasabi ko lang sa'yo na sa lahat ng bagay na sinasabi ko, totoo lahat yon, kahit sa damdamin ko. Nako, Sergeant Reyes, ito palang si Private Gakutan ay may paghangat pagtingin sa'yo. Kaya pala napapansin kong malalagkit niyang mga tingin nung una pa lang. Kaala ko nga sa akin may crush sa'yo pala. Pero bagay kayo ha. Hoy, Private Gakutan, dalaga pa tong si Sergeant. Ikaw ba binata pa? Ma'am naman, parang pinagrereto mo na kami niyan ah. Yes, ma'am. Binatang binata. Single and available. Parehas kayong dalawa dahil sa ating trabaho wala na sigurong panahon sa pag-ibig. Kaya hanggang ngayon puro single tayo. Ma'am Clara, single din ako. Ah? Saka ako yung may crush sa'yo. Hindi mo ba napapansin na malalagkit kung tingin? Oo, pansin ko nga mga tingin mo sa akin Para mo na akong hinuhubaran sa lagkit. Pakiramdam ko palagi mo akong minamanyak. Sa sinasabing iyon ni Ma'am Clara ay nagtawanan kaming lahat na naroon. Naging tampulan ng tukso si Benji. Kaya matapos na makapaglinis kami ng mga katawan sa ilog, ay nagbalik na kami sa aming mga tent. Nagpalit ng mga damit at sabay-sabay na kumain ng tanghalian. Nang mga sumunod na gabi, ay may kakaiba na talagang nangyayari sa bootcamp. Anong nangyari, Jaime? Sino yung sumigaw? Kadarating ko lang dito, sir. Nakarinig lang din ako ng malakas na sigaw kaya ako tumakbo dito. Baka yung kasama nating nakatokang magbantay dito ang sumigaw. Tingnan ninyo. Naiwanan niya ang kanyang barel. At mayroong mga bakas ng dugo. Nga, mana sa paligid na ang laban. Hanapin natin. Ingat lahat. Tama siya. Kirusa! Ayun! Sa talahiban! Gumagalaw! Dali, tayo na! Mabilis nga ang naging kilos naming lahat. Pinuntahan namin ang makapal at matataas na talahiban para hanapin ang kasama naming nawawala. Gamit ang malalakas na flashlight ay nakita namin ang mga bahid ng dugo sa talahiban. Kaya nakakatiyak kaming naroon ang kalaban. Pero nagulat kaming lahat nang makita naming naroon si Ma'am Clara. Ma'am Clara? Ang bagal niyong lahat! Natakasan tuloy tayo ng mga kalaban. Nasugatan nilang kasamahan natin? Sana sila nagpunta, ma'am. Susundan namin. Doon sa lugar na yon, pero wag niyo nang sundan, delikado. Dali niyo na to si Gomez. Nawala na siya ng malay sa dami ng dugo na wala sa kanya. Dahil sa mga malalim na sugat. Ano bang nakalaban niya, ma'am? Bakit parang hiniwa ng matulis na bagay ang mga braso at mukha niya? Hindi ko rin alam kung ano. Nang dumating ako dito, ganyan na siya. Sige na! Dali niyo na siya sa tent niya. Men! Kirusa! Yes, sir! Binuhat na nga lang namin ang sugatan naming kasama at dinala sa tent at binigyan ng first aid. Doon ko napansin na kakaiba si Ma'am Clara. Napakasungit niya ng gabing yun. Private Gakutan, may asin ka ba sa bulsa mo? Yes, ma'am. Akain sana ako ng manggang hilaw kanina nang makarinig ako ng sigaw Kaya naibulsa ko na lang. Eto po, ma'am. Kailangan niyo po ba? Hindi ko yan kailangan. Umalis ka dito sa loob ng tent.
Amoy dagat ka eh, dahil sa asin na yan. Doon ka na sa labas. Sige na, Private Gakutan. Lumabas ka muna. Yes, ma'am. Anak ng buhaya ka, Corporal Benji Saludes. Hanggang dito ba naman may hawak kang kalamansi? Kasi nga ma'am, kakain sana kami kanina kaya nang magkagulo di ko na ito binitiwan. Anong klase kayo mga sundalo? Sa halip na barili, asin at kalamansi ang hawak nyo. Ano magagawa ng mga yan sa kalaban? Malaki ma'am. Kasi kung aswang kalaban natin, hindi sila mapapakali kapag may nakikita silang kalamansi at asin. Puro kakalokohan eh. Ano bang aswang pinagsasabi mo? Wala nang ganun sa panahon ngayon. Maligaw ka nga. Parang naamoy ko pa sa iyo yung tain ng kalabaw eh, kadiri ka. Sorry ma'am. Lahat kami ay nagtataka kay Ma'am Clara dahil ang sungit nga niya nung gabing yun. Pero dahil opisyal namin siya ay wala kaming magawa kung hindi ang sundin na lamang siya. Hanggang sa muling sumikat ang araw, ipinagpatuloy namin ang special training. Men, fall in line! Ba't kulang ng isa? Where is Private Gomez? Ma'am, di ba nasugatan siya kagabi? May umatake sa kanya. Hindi nga lang yun matiyak kung ano yun. Kasi kaya ang unang nakarating sa talahiban. Ako bang sinabi mo? Teka, ano bang nangyari kagabi? Parang wala yata ako natatandaan eh. Sergeant Reyes, di ba magkasama tayo kagabi? Yes, ma'am. Pero lumabas ka ng tent para magpahangin. Tapos nang magkagulo, lumabas na rin ako ng tent. Nakita kita na nakaupo ka pa ron at parang tulala. Pero mas mabilis mo pang nasakloloan si Gomez kesa sa amin. Ganun ba? Pasensya na. Sa dami kong iniisip, para na rin akong robot na basta na lang kumikilos na hindi nalalaman kung ano yon. Siguro dahil sa bigat ng responsibilidad bilang isang officer in charge sa bootcamp. Saka ang sungit mo pa kagabi, ma'am. Dati naman hindi ka nang aaway. Pero kagabi parang ibang tao ka. Yun dahil nga siguro sa merong nasaktan sa ating kasamahan. Corporal Benji, ikaw na mag-assign kung sino magdadala sa kanya sa kampo para doon na siya magpagaling. Gamitin ng isang truck. Yes, ma'am. Carpio. At Morales, kayo na lang magdala kay Gomez sa ospital. Lumakad na kayo ng maaga. Yes, sir. Okay, boys. Kahit may aberya nangyari, itutuloy natin ang training. 2 araw na lang, kompleto na natin ang 7 days. Ang next training natin ay kung paano i-revive ang mga taong nasa bingit ng kamatayan. Let's say yung nalunod. Kailangan niya ng mouth-to-mouth resuscitation. Sergeant Reyes, ipakita mo sa kanila kung paano gagawin at sino magbo-volunteer na kunwari ay nalunod. Ako, ma'am. Ma'am nga na. Ako na lang. Ikaw na lang, Private Gakutan. Ikaw ang nalunod. Ako, ma'am? Dalian mo na. Huwag ka nang pakipot dyan. Higa ka na dito. Sige, ma'am. Nahiga na nga ako sa harapan ni Ma'am Susie. Tumitig ako sa kanya at bahagyang ngumiti. Bahagya namang nandilat ang mga mata niya na ibig sabihin ay pumikit na ako. Nang ipikit ko na nga ang aking mga mata, ay sinimulan na niya ang pagdedemo base na rin sa mga ipinaliwanag ni Master Sergeant Clara. Nang gawin sa akin ni Ma'am Susie ang mouth-to-mouth resuscitation, ay naramdaman ko ang malambot niyang labi. Bahagya akong dumilat. Ganyan ang gagawin nyo, boys. Pump sa dibdib ng 10 to 12 times, then kailangan yung ibuka ng bahagya ang bibig ng casualties. Then bigyan nyo siya ng hangin. Paulit-ulit yung gagawin yan hanggang sa maibalik ang tibok ng kanyang puso. At kapag humugot na ng malalim na hininga ang casualties, it means buhay na siya. Wow! Ayos yan, ma'am. Dapat talaga alam yan ng lahat ng sundalo. Okay? Sino ang next volunteer? Ako, ma'am. Ako, ma'am. Ako nga, ihiga, ma'am. Okay, sige.
Higa ka na para ma-demo ni Sergeant Reyes. Excited nga na nahiga sa harapan ni Ma'am Susie si Sir Romeo at kaagad na ipinikit ang mga mata. Nang magsimula na ang demo ay napatingin sa akin si Ma'am Susie. Matapos ay pasimple niyang tinawag si Oscar at ito ang nagdemo ng gagawin. Ito rin ang nag-mouth-to-mouth resuscitation. Kaya nang dumilat si Romeo ay galit na galit ito. Mingit ka! Kaya pala, ang bait ang lasa ng hanik mo. Saka ang ngasmang ng uso. Ikaw pala yun eh. At hindi si Ma'am Lucy. Eh sabi ni Ma'am, ako daw ang pumalit para matuto ako eh. Makalipas ang mahabang oras ng pagsasanay ay nagpahinga na ang lahat. Dapit hapon na nang makita kong nakaupo sa ilalim ng malaking puno si Ma'am Susie na para bang nag-iisip ng malalim. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na lumapit. Ma'am, mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Hoy Jaime ha. Huwag mong isipin yung nangyari kanina ha. Bahagi lang yun ng pagsasanay. Oo ma'am, alam ko naman yon. Pero hindi na yun mawawala sa isip ko. Lambot pala ng labi mo. Lalo tuloy akong na-inlove sa'yo eh. Sa totoo lang, parang yun din ang first kiss ko sa lalaki. Ikaw pa lang ang una. Mali. Ang papa ko pala. Ang papa ko pala una kong nahalikan, pero sa pisngi lang. Pero sa labi ikaw pa lang. Pero bahagi yun ng training. Gusto mo bang maramdaman yun ng may feeling? Yung hindi na bahagi ng training? Ha? Baka may makakita sa atin eh. E di sa likuran tayo ng malaking puno na ito. Alam ko naman na meron ka na ring pagtingin sa akin, hindi ba? Ramdam ko yun nang halikan mo ako sa training. Tsaka, ayaw mo magselos ako kaya nagpapalit ka kay Oscar, hindi ba? Oo. Sa totoo lang, nahulog na rin ang loob ko sa'yo, Jaime. Gusto na rin kita. Salamat naman, Sergeant Reyes. Tawagin mo na lang akong ma'am. Tawagin mo na lang akong ma'am kapag meron tayong ibang kaharap. Pero kapag tayong dalawa lang, Susi na lang. Sige. Sinenyasan ko si Susie na magtago kami sa likuran ng malaking puno ng mangga para muli ay maramdaman sana namin ang labi ng isa't isa. Pero nang hahalikan ko na siya, ay bigla namang dumating si Ma'am Clara. Kanina pa kita hinahanap, Sergeant Reyes. Nandito ka lang pala. Ay, ma'am, may kailangan po ba kayo? Pasensya na kung naistorbo ko kayo Samahan mo ako, may lalakarin tayo. Baka kailangan nyo ng kasama, Ma'am Clara. Pwede ako. Hindi na. Lakad lang to ng mga babae. Dito ka na lang. Sige na, Jaime. Magkita na lang tayo mamaya. Sige. Pag-iingat kayo, ha? Wala kang dapat na ipag-alala. Kasi mababait ang mga tao dito. Wala akong nagawa kung hindi ang tanawin na lang sila habang naglalakad palayo sa aming kampo. Hindi naman ako masyadong nag-alala kasi meron naman silang dalang mga armas. Napangiti na lang ako nang maalala ang napurnada naming plano ni Susie. Kaya naglakad-lakad ako sa paligid ng bootcamp hanggang sa muli kong makita ang batang si Denden. Nagsisimula ng masama nilang plano sa inyo. Habang may oras pa kayo, umalis na kayo dito. Wala kayong magiging laban sa mga aswang. Tingnan mo ang nangyari sa isa ninyong kasamahan. Bakit alam mo ang mga bagay na yan, bata? Ikaw nga ang dapat na umuwi kasi nag-aagaw ng liwanag at dilim. Papagabi na. Malapit lang ang tirahan namin ng apo ko, sir. Tama siya. Dapat na kayong kumilos habang may oras pa. Ang grupo ng mga aswang ay pinagpaplanuhan na kayo. Kung gayon,
totoo nga merong ngaswa nga sa lugar na ito? Ibig sabihin ay aswang sumalaki kay Gomez, kaya ganun ang klase ng sugat niya? Oo. Ang aswang ang sumalakay sa kanya. Panimula pa lang iyon. Sinusubukan lang nila kung ano ang mga susunod ninyong gagawin. Pero hindi nga kayo naniniwala na may aswang, kaya binabaliwala ninyo lang ang sinasabi namin. Salamat, Tatang. Pero hindi na rin naman kami magtatagal dito. Bukas ang huling araw namin dito at alis na kami. O siya, mag-iingat kayo. Lalo ka na, Sir Jaime. Tama, Sir Jaime. Pangalan mo yung narinig ko. Ikaw ang gusto nilang mabihag. Pero sobrang ingat mo. Alagi kang may mga kasama kaya hindi ka nila makuha. O sige, kami ng apo ko ay aalis na. Sana ay huwag ninyong baliwalain ang aming mga babala. Wala na ang maglolo. Subalit parang hindi pa rin ako makamove on sa aking narinig. Nagtatanong ako sa aking sarili. Bakit kilala ako ng mga aswang na sinasabi ng maglolo? Bakit gusto nila akong mabihag? Anong atraso ko? Private Jaime Gakutan. Tayo na, nakahanda ng pagkain. Mamaya ka na mag-isip kung ano man yung iniisip mo. Yes, sir. Bumalik na ba si Ma'am Clara at Susie? Madilim na kasi. Hindi pa. Pero palagay ko ay pabalik na ang mga yun. Bakit mo naman kami hinahanap? Kasi ma'am, madilim na eh. Susundan ko na sana kayo kung hindi pa kayo nakakabalik ni Ma'am Susie. Nandito na kami. Wala ka nang dapat ipag-alala. Siya nga pala. May dala kaming pagkain. Para sa atin. Masarap to. Nakahanda na rin ang pagkain sa mahabang lamesa mo. Para sa ating lahat yon. Pabayaan mo na sa kanila mga pagkain yon. Paminsan-minsan naman dapat pa iba ang pagkain natin sa kanila. Utusan mo mga bantay na sumabay na sa pagkain. Tapos tayong dalawang pupwesto doon sa pwesto nila. Sina Sergeant Reyes naman sa kabilang pwesto. Kasama ni na Private Gakutan at Corporal Magtulis. Naku ma'am, sige, magandang ideya yan. Ngayon din ay gagawin ko ang sinabi mo ma'am. Okay, that's an order. Go! Noon din ay sinunod ni Benji ang utos ni Ma'am Clara. Nang makaalis na ang bantay na sundalo, ay doon na sila pumwesto ni Ma'am Clara. Kami naman ni Susie ay pumwesto sa lugar na binakante ng sundalong nagbabantay. Magsisimula na kaming kumain nang dumating sina Oscar at Romeo. Nasaan sila Ma'am Carla at saka si Corporal Mengi? Nandun sa kabilang pwesto. Ikaw nang mamili kung saan ka sasalo. Sa kanila o sa amin. Nga ba't ati tayo? Doon ako sa kanila, ikaw maiwan nito. Oscar! Nasaan owner? Sige na, ang daya naman. Maiinggit lang ako dito kasi ang sweet nitong dalawa. Dapat doon tayo kay Ma'am Clara. Sige na pare, dito ka na. Nagmamadali nga na nagpunta si Oscar sa pwesto ni na Ma'am Clara, kung saan nakita niyang wala nang malay si Corporal Benji. May mga lalaking kasama roon si Ma'am Clara. Dahil wala siyang dalang baril, ay nagmamadali siyang tumakbo sa amin. Pero ng pagkakataong iyon, ay nahihilo na rin kami kasi nakakain na kami ng pagkaing inihain ni Ma'am Susie. Jaime! Oscar! May ngalaman! Nasabot si Ma'am Carla! Nahihilo na ako pare. Wala ka nang magagawa pa. Dapat sa'yo, manahimik. Bago ko tuluyang ipinikit ang aking mga mata, ay nakita kong binayo ni Susie ng hawak na baril si Romeo at bumagsak na rin yun. Nang matauhan ako, naramdaman kong nakagapos sa gawing likuran ko ang aking mga kamay. Meron ding tali ang aking mga paa. Nang igala ko ang paningin ko,
ay nasa loob ako ng isang malaking kwarto. Naroon din ang aking mga kasama. Wala pa ring mga malay. Sir Benji, Sir Romeo, gumising kayo. Gising, sir. Nasaan tayo? Anong lugar to? Hindi ko alam kung anong lugar to. Parang nasa loob tayo ng malaking kwarto. Pero tsak na ito ang kuta ng mga dumukot sa atin. Bakit niya ako makilos? Teka. Mananino tayo. Oo nga. May pinaain sila sa inyo. Kaya, nakatulog tayo. Oo. Natatandaan mo na. Si Ma'am Clara. May pagkain siyang ibinigay sa akin. Kinain ko. At kaagad ako nahilo. Nasabot sila ng mga kalaban natin. Saka yung nuwa mo, Jaime. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Corporal Magtulis? Heto nga't pare-pareho tayong bihag sa lugar na ito eh. Kakagising lang din namin. Oo nga. Inaasahan namin na hahanapin niyo kami kapag hindi kagad kami nakabalik. Pero nagulat kami nang ipasok nila kayo dito na puro walang malay. Saglit kaming natigilang lahat nang makita namin na sa kabilang sulok ng kwarto na yun ay naroon sina Ma'am Clara at Susie. Nakagapos din ang mga kamay at mga paa. Wala nang suot na uniform. T-shirt at short lang ang natira sa katawan nila. Wala kayong makinungaling. Hindi nga kami naniniwala sa laban ninyo. Nasa mo ngayon ng mga dumukot namin. Oo nga. Ikaw pa nga nagpakain sa akin, Susie. Nagtiwala pa naman ako sa'yo. Pero hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Hoy Jaime ha, wag mo akong pagbibintangan ng bagay na hindi ko ginagawa ha. Paano kitang pakakainin? Inauna kaming nadukot ng mga kalaban. Naunsyamin nga yung halik mo sana sa akin na unggoy ka eh. Tama si Susie. Sigurado ba kayo na kami yon? Paano mangyayari yung kung kanina pang alas 5 ng hapon ay nandito na kami? Inalisan nga nila kami ng uniform mo. Oo naman. Hindi kami maaaring magkamali. Kayo talaga yon. Nasagot ang lahat ng aming katanungan nang bumukas ang pintuan ng lugar na yon at pumasok doon ang 3 lalaki na kasama ang 2 sundalong babae na kamukhang kamukha ni na Ma'am Clara at Susie. Mabuti naman, gising na kayo. Malapit na rin ang pagbibilog ng buwan. Tamang-tama lang para igawad sa inyo ang parusa. Sila ang may kagagawan kung bakit kami nakatulog. Teka, bakit kamukha mo siya, Ma'am Clara? Sige, ipapaliwanag ko sa inyo. Total, ilang oras na lang naman mamamatay na rin kayo. Kami ang mga aswang na may kakayahang gayahin ang itsura ng mga tao o ng hayop na gusto naming gayahin. Kagaya ng ginawa namin sa 2 babae na yan na una naming binihag para makuha ang kanilang uniforme at maisagawa ang planong pagdukot sa inyong 4 na may malaking atraso sa akin. Ano bang atraso namin sa inyo? Bakit ganun na lang ang galit nyo? Pati si Ma'am Clara at Susie, idinamay mo pa. Nanlaki ang mga mata ko at napalunok nang magbago ng anyo sa aming harapan ng 2 kaharap namin na gumaya sa anyo ni na Ma'am Clara at Susie. Ang matandang si Aling Nena ang gumaya sa anyo ni Susie at ang matandang babaeng aswang ang gumaya sa anyo ni Ma'am Clara. Hindi ba't kayo yung matanda sa kabilang baryo? Yung nakatira sa paanan ng gumuhong bundok? Madalas pa din pala ang iyong memorya. Tama ka. Ako ang ina ng batang namatay doon na natapunan ng lupa. Isinumpa ko sa harapan ng bangkay ng aking anak na pagbabayarin ko kayong 4. Kaya kayo lang talagang dinukot namin at dinala dito. Pero walang may kagustuhan ng nangyari. Gusto namin kayong tulungan ng mga panahon na yon pero sa lakas ng ulan at ilang ulit na gumuho ang bundok.
Dahil sa inyong kapabayaan kaya nangyari yon. Konting oras na lang sana at makukuha niyo na sa loob ng bahay ang aking anak. Kung hindi mahina ang kalooban niyo at tumakbo kayo palayo. Pare-pareho po tayong malilibing ng buhay doon kung hindi tayo umalis. Pagkatapos ng pagguho, sinikap naman namin na makuha siya kaso lamang... Kaso lamang ay patay na siya. Kaya ginawa ko ang lahat para maibalik kayo sa lugar na ito. Para makapaghiganti ako sa inyo. Nagawa ko yon sa tulong ng babaeng opisyal nyo. Natatandaan ko kayo. Kayo yung nagbigay sa akin ng basket ng prutas. Yung nanghingi ng sombrero ko. Tama ka. Dahil sa sombrero ko, ay naisagawa nitong si Lucita ang pagkontrol sa utak at katawan mo. Ikaw ang napili namin kasi ikaw ang pinakapinuno nila. Kaya pala minsan ay parang nawawala ka sa sarili mo, Ma'am Clara. Sila pala ang kumukontrol sa katawan at utak mo. Tama kayo. Ginawa ko yon para papaniwalain kayo na walang aswang sa lugar na ito. Para maging kampante kayo at magawa namin ang aming plano. Kung galit kayo sa aming apat, baka pwedeng kami na lang ang bihagin at patayin nyo. Huwag nyo lang idamay sina Ma'am Clara at Susie. Tama. Pakawalan nyo na sila. Wala naman silang kasalanan sa inyo. Tumigil kayo! Alam kong mahalaga sa inyo ang mga babaeng yan. At higit na magiging masakit sa inyong kalooban kapag namatay sila na kayo ang dahilan. Lalo ka na, Jaime. Kaya uunahin ko na ang babaeng mahal mo para maranasan mo ang sakit na naramdaman ko nang mawala ang pinakamamahal kong anak. Ako na po nakikiusap. Huwag niyong idamay si Susie. Mahal ko siya. Kaya palayain niyo na sila ni Ma'am Clara. Nakilala na nila kami. Kaya damay na sila dito. Hindi kayo magtatagumpay. Dahil sa mga oras na ito, ay alam kong hinahanap na kami ng aming mga kasama. Nagkakamali ka dyan. Dahil kagaya ng sinabi ko, kami, ang mga aswang na may kakayahang gayahin ang gusto naming gayahin. May mga kasama na kami naroon sa bootcamp na ginaya ang mga anyo nyo, kaya kampante lang sila roon. Hindi nila iniisip na mga impostor na ang mga kasama nila. Lalo pangat asuot nila ang mga uniforme nyo. Kaya magagawa namin ang aming plano nang walang kahirap-hirap. Tayo na. Ihanda na natin ang gagamitin nating ritual. Malapit ng pagbibilog ng buwan. Sabay-sabay na nating ialay ang mga ito. Nang lumabas ng kwarto sina Aling Nena at ang iba pang aswang, ay saka lang namin napansin na wala na nga pala kaming mga suot na uniforme. Kahit mga sapatos namin, wala na. Boys, papayag ba tayo na dito na magtatapos ang lahat? Hindi, Ma'am. Kasalanan namin to. Kaya kahit anong mangyari, hindi kami papayag na dito lang matatapos ang lahat. Tama ka. Mga sundalo tayo. Lalaban tayo hanggang dulo. Oh, ano man yung nangyayari? Hilos na! Private Limison, kalagan mo ng tali si Jaime gamit ang bibig. Corporal Magtulis, ikaw naman kay Saludes. Ha? Ano yun, ma'am? Kalagan mo ko ng tali. Gamit ang bibig mo. Oo, sige. Yun lang pala eh. Saglit lang. Mabilis nga na kumilos ang lahat. Talagang mahigpit ang pagkakatali sa aming mga kamay. Pero dahil desperado na kaming lahat na makaalis sa sitwasyong iyon, ay pinili talaga naming makawala sa pagkakatali. Nang lumuwag ang tali sa aking kamay at makalag iyon, ay inalisan ko naman ang tali si Oscar. Matapos ay kinalagan ko na rin si Susie. Salamat, Jaime. Kagaya ng sinabi ko, magdaraan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila masaktan. Mamaya ng ligawan. Nasa gitna pa tayo ng laban. Kalagan nyo na ako, dali!
May dumating. Balik kayo sa dating pwesto. Kunwari nakagapos pa tayo. Jaime, sa likuran ka ng bito. Yes, sir. Nang pumasok nga ang isang lalaki, ay inakala niya na nakagapos pa ang mga kamay ng aking kasama. Nang lapitan niya si Susie para kunin, ay doon na ako kumilos. Dinamba ko siya at sinuntok. Pero nagulat ako nang hindi man lang niya ininda ang pag-atake ko. Kasunod noon ay nagbago ang anyo nito. Pambihira, hindi man lang ininda ang suntok mo. Alalahanin mo, sir. Hindi ordinaryong tao ang mga kalaban natin. May salimaw ang mga to. Bago pa ako makalayo, ay nadamba na ako ng aswang. Sinakal ako at ibinalibag sa dingding. Noon naman kumilos ang iba ko pang kasama at pinagtulungan na atakihin ang aswang. Pero dahil malakas yun, ay hindi man lang nasaktan sa ginawa ni na Sir Benji. Bagsak din sila. Paano natin tatalunin ang malakas sa aswang? Heto ang naputol na buhok mula sa dingding. Alam ko pwede niyang panlaban sa kanila. Tama ka. Akin na yan, ma'am. Siguraduhin mong ayaw mo ha. Pasikat ka na naman. Siyempre. Hindi ko yun kaya mag-isa. Tulungan niyo ako. Tama siya. Tayo na. Bago pa mabulabog ang iba niyang mga kasamahan. Pinagtulungan ulit namin kalabanin ang aswang hanggang sa maitarak nga ni Oscar ang matulis na buho sa kanyang dibdib. Nakatanaw kami ng pag-asa dahil doon. Kinuha namin ang piraso ng mga buho na naroon. Kung ganun, matulis na sibat o buho talaga ang makapapatay sa kanila. Tayo na, hanapin natin kung saan nila nilagay ang mga armas natin. Sige, huwag na tayo maghiwa-hiwalay. Lalo na't may kakayahan silang manggaya ng anyo. Tama si Sergeant. Kailangan meron tayong palatandaan sa isa't isa. Alam ko na, lahat tayo, butasin natin ang ating mga damit sa bandang tagiliran. Sa malapit sa ilalim ng kilikili. Dalihan nyo! Tama si Ma'am Clara. Kilos na. Kung magkakahiwalay tayo at may lalapit sa inyo, dapat ay may butas ang damit dyan. Dapat ay may password din. Gaya ng maliwanag ang buwan. Tapos, ang sasagot, sa madilim na kalangitan. Tama si sir. Sige, simulan na natin ang Operation Takas. Gabayan sana tayo ng Diyos sa pinakamabigat na labang ito. Tayo na! Dahan-dahan nga kaming lumabas sa kwarto na yun, kung saan nakita namin na isa pala yung malaking lumang bahay na mayroong maraming kwarto. Nang marinig namin ang mga ungol ng aswang sa labas ng bahay, ay natiyak namin na nagsisimula na sila sa ginagawang ritual. Kaya hinanap namin kung saan nila inilagay ang mga baril namin hanggang sa matagpuan namin sa sumunod na kwarto. Dito tayo sa likod ng bahay dumaan. Nasa harapan ng mga aswang at nagsasagawa ng ritual sa bilog na buwan. Sige, mauna na kayo ni Ma'am Susie. Samantalahin natin habang abala pa silang lahat doon. Hindi magtatagal. Malalaman nilang nakatakas na tayo. Kapag hindi nakabalik ang kasama nilang kukuha sana sa akin. Tama ka, ma'am. Kaya tayo na. Eksakto namang bukas ang pintuan sa likuran ng malaking bahay. Malawak na kakahuyan ng lugar na yun. Kaya nang makalabas kami roon, ay sinamantala na namin ang pagkakataon para makalayo sa bahay ng aswang. Hanggang sa marinig namin ang malakas na sigaw ni Aling Nena. Kumalat kayong lahat! Nakatakas ang mga bihag! Patayin niyo silang lahat! Alam na nilang nakatakas tayo. Humanda kayong lahat. Kabisado nila ang lugar na ito. Kaya hindi talaga tayo basta makakatakas. Mauna na kayo, ma'am. Isama mo si Susie. Haharangin namin sila. Tama si Jaime. Mauna na kayo. Hayaan na sila! Paputukan natin! Narinig nga namin ang mga paparating na mga yabag. Kasunod ang kaluskus ng mga nababaling sanga ng kahoy at pagdurog ng mga tuyong kahoy na naapakan ng mga humahabol sa amin. Unang sumulpot ang dalawang malalaking asong itim na galit na galit. Tinatablan din pala sila ng bala. Yun nga lang, hindi sila ganun kadaling patayin. Sa ulo niyong puntiryahin! Kapag wasak na ang kanilang utak, kasunod ang hihina ang kanilang katawan. Sige naman. Tumakbo na kayo. Corporal Magtulis. Private Limson. Back up kayo nila, ma'am. Sige, tayo na, ma'am. Mag-iingat ka, Jaime.
Magkita tayo sa ilog, malapit sa bootcamp. Huwag kang sisira sa pangako mo. Sige, mauna na kayo. Kami nang bahala ni Sir Benji dito. Kailangan may pumigil sa kanila para makalayo kayo. Basta't maghihintay ako sa iyo. Ngumiti lang ako ng matamis kay Susie matapos ay muli kong hinarap ang mga paparating na aswang. Muli kong inasinta ang ulo ng mga yun. Dalawa pa sa aswang ang nasa pool ko. Ganon din naman ang ginawa ni Sir Benji. Kailangan naming magtipid sa bala. May mga nasa pool din siya. Tayo na, Jaime! Sundan na natin sila! Sige sir, kasunod mo na ako. Ayun na sila. Kailangan na nating umalis. Hindi natin sila makakaya kung dalawa lang tayo. Tama ka. Dapat pala naniwala na tayo sa sinasabi nung maglolo na malapit lang ang bootcamp natin sa grupo ng mga aswang na nakatira dito. Patuloy kaming tumakbo ni Sir Benji para takasan ang mga humahabol sa amin. Pero may pagkakataon na saglit kaming titigil para paputukan ang mga aswang na humahabol sa amin. Kapag mayroong tinamaan sa kanila, ay tumitigil din sila sa paghabol at nagtatago sa likuran ng mga puno. Malaking tulong din sa kanila ang dilim ng gabi. Hindi kayo makakalayo! Bago sumikat ang araw, magiging bangkay kayong lahat! Maaari nga mangyari ang gusto mo. Pero hindi ko ganun kadaling ibibigay ang buhay ko sa'yo. Lalaban kami hanggang sa huling patak ng aming dugo. Hindi kami mahirang sundalo na gaya ng iniisip nyo. Lumabas kayo! Magsabayan na lang tayo! Ano pang hinihintay ninyo? Salakayin niyo sila! Kumanda ka na, Jaime. 2 magasin na lang ang reserba ko. Kung ito na ang ating katapusan, lalaban na ako hanggang dulo. Tama ka sir. Mamatay man ako dito. Ang mahalaga ligtas si Susie. Sayang nga lang. At hindi ko na maipaparamdam sa kanyang pag-ibig ko. Tapusin na natin ang 2 yan para masundan pa natin ang mga kasama nila! Sugod! Sige! Sumugod kayo! Harapin nyo kami! Huwag kayong magtago sa dilim, mga kampo ng kadiliman! Tara! Laban na! Sige, lapit pa! Salubungin niyo ang bala namin! Sabay nga kaming nagpaputok ni Sir Benji. Kaya ang mga naunang aswang na nakalapit sa amin ay nasa pool at bumagsak. Pero dahil hindi nga sila ganoon kadaling patayin, ay kinailangan pa na ilang ulit paputukan. Kaya mabilis na naubos ang mga bala namin. Jaime, ang itak at patalim na lang ang tangi nating sandata. Handa ka na ba? Sige sir, handa na ako. Ngayong wala na silang armas, patayin nyo na sila! Masyado ng maraming oras ang nauubos natin dito! Sugod! Mga kasama! Buong tapang nga namin na hinarap ang 4 na aswang na naunang nakalapit sa amin gamit ang itak at patalim. Pero dahil higit silang malalakas, mababangis at maliliksi kesa sa amin, ay nagtamo kami ng malalalim na sugat sa kamay at katawan dahil sa matatalas na kuko at pangil ng mga aswang. Hanggang sa pareho na kaming bumagsak ni Sir Benji. Pareho kaming sugatan. Masaya akong nakilala at nakasama kita, Private. Ang tapang mo. Ikaw din sir. Hindi mo ko iniwanan. Ngayon, ang katuparan ng aking pangako sa aking anak ay magaganap na. 2 kayong lalabain ko! Sige! Gawin mo na kung yan ang makapagpapaluwag sa kalooban mo! Patayin mo na kami! Yun talaga ang gagawin ko! Mamatay kayong 2! Ipinikit ko na lang ang aking mga mata dahil alam kong yun na ang aking katapusan. Wala na akong lakas para lumaban. Marami ng dugo ang nawala sa akin. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay. Pero nang malapit na sa amin si Aling Nena, ay may bumaril sa kanya. Layuan mo si Jaime! Walang hiya ka! Binaril mo ko. Walang hiya ka! Oo! Nagbalik kami para iligtas sila. Kasama na namin ang buong tropa. Mamamatay ka! Ah!
Walang iyakang babae ka! Pinatay mo si Nena! Mamamatay din kayo! Dahil alam ko sa mga sandaling ito, ubos na rin ang mga tauhan nyo! At pabalik na dito ang mga tauhan ko! Yun ang akala mo. Pero mga impostor na pinadala nyo sa bootcamp ay nahuli ng lahat at wala na sila. Madaling nakilala mga impostor na aswang. Paano nangyari yon? Bakit nasira ang mga plano namin? Dahil tinuruan ko sila ng mga gagawin nila. Ako rin ang nagturo sa kanila kung nasaan itong kuta ninyo para iligtas sa mga bihag dito. Hindi ako mapayag na manatili ang mga kasamaan ninyo. Ikaw talagang matanda ka! Pasaway ka kahit kailan! Gayong bistado na kayo. Kayo naman ang nasa alanganin ngayon. Ikaw naman ang hahatulan namin! Ilang putok pa ng barilang umalingaw-ngaw, kasunod ang pagbagsak ni Aling Lucita. Kaagad yung nawalan ng buhay dahil sa ulo agad ang tama nun. Dahil doon ay mabilis na tumakas sa mga natitirang aswang nang maramdaman na tagilid na ang lagay nila. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagod na ako. Jaime! Jaime! Nandito na ako. Bumalik ako para iligtas ka. Jaime! Ang dami mong sugat. Diyos ko, Jaime, sumagot ka. Huwag mo naman akong iwan, no? Di ba sabi mo mahal mo ako? Nangako ka, di ba? Hanggang sa uli, ma'am, ikaw pa rin nasa isipan ni Jaime. Ang malaga sa kanya ay makatakas ka at mabuhay. Ang daya-daya mo naman eh. Kung kailan mahal na kita, saka mo ako iiwan. Sana hindi mo na lang ako pinaibig kung sasaktan mo lang din ako. Jaime naman eh, ang daya-daya mo. Sergeant, wala na tayong magagawa. Namatay na isang bayani si Jaime. Jaime! Jaime, wag mo akong iwan! Jaime! Hindi naman kita iniwan eh. Jaime! Sobra lang akong napagod sa dami ng walang dugo sa akin. Dahil sa malalalim na sugat. Akala ko talaga wala ka na. Niyakap ako ng mahigpit ni Susie. Doon ko nadama ang pagmamahal niya. Nangako naman ako sa kanya na mamahalin ko siya habang ako ay may buhay. Matapos noon ay tumayo na ako at hinarap ko ang maglolo. Salamat po sa lahat ng tulong nyo. At pasensya na kayo kung hindi agad ako naniwala sa mga sinasabi nyo. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo. Kasi naiganti nyo na kami sa mga aswang na pumatay sa amin. Salamat ng marami. Aalis na kami. Ang ibig nyo bang sabihin, patay na kayo? Hindi na sumagot si Lolo Manuel. Bagkus ay ngumiti na lang sila ng kanyang apo. Lumakad ng kaunti papalayo sa amin. Kumakaway sila sa amin habang unti-unting naglalaho. Nang wala na sila, ay hindi pa rin makakibo ang lahat. Lalo na nga at naisip na pareho na palang kaluluwa ang maglolo na tumulong sa amin. At yan po ang aking nakakatakot na karanasan, Madam Venus, na minsan sa buhay ko ay naka-encounter ako ng aswang at mga kaluluwang hindi matahimik dahil naghahanap pala ng katarungan sa kanilang kamatayan. More power po sa inyong channel, and God bless.